Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat sa ating pong mga memory verses at sa testimonies natin. Salamat po sa Panginoon. Tamang-tamang sa pagtatapos po ng taon ay marami po tayong nagpasalamat. Salamat po sa Diyos sa tagumpay po ng gawain ng Panginoon. At we know that lahat po ng gawain ng Diyos ay tagumpay. So hindi po sa tao nakasalalay ang katagumpayan po ng gawain ng Panginoon, kundi sa Diyos. Kaya ito po ay tagumpay. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid na nagpasalamat sa gabing ito. So meron lang nakalimutang idagdag sa white gift natin tissue. Kasi hindi maiwasan talagang umiyak sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Okay, so purihin po ang ating Panginoon. At tayo dadako na po sa ating exhortation. So actually, yung memory verse ko po kanina, yun po yung ating exhortation ngayong gabi. So nagkataon naman po na memory verse din po ni Sister Marity. So buksan po natin mga kapatid sa Jeremiah chapter 1. At ang scope ng ating pong passage or ng ating exhortation po is from verse 4 to verse 10. Sige po ating buksan mga kapatid ang ating mga Biblia. Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Tingnan po natin sa ating mga Biblia at babasahin ko po at pagkatapos tayo po'y mananalangin. Now the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, Do not say, I am only a youth, for all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Marami pong salamat sa minsan pang sandali na kami po ay makakapakinig muli ng inyong pong salita. And truly that your word is nakapagpapabago, Panginoon. This is transforming, nagbibigay po ng guidance, Panginoon, sa amin, direction, Panginoon, kung paano po dapat kaming mga lingkod ninyo ay sumusunod, Panginoon, sa iyo bilang inyo pong mga lingkod. Kaya sa oras na ito, hawakan niyo po ang bawat isa sa amin at ang inyo pong tagapagsalita. Humingi po kami ng kaliwanagan mula sa iyo, Diyos, sa tulong po ng Santong Espiritu. Patuloy po na kami po ay patuloy po na maging attentive, Panginoon, sa inyo pong salita. Sapagkat ito po ay dapat namin pakinggan at ito po ay buhay, Panginoon. At ang inyo pong lingkod ay itago niyo po lamang sa likod ng inyo pong kabanalan, Panginoon. Salamat po muli. Sa inyo po lamang ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay. Ang henerasyon po natin ngayon, mga kapatid, ay may isang salita na para sa kanila ay hindi nila handang tanggapin o hindi nila handang gawin sa buhay nila. And that is the word responsibility. So the generation of today needs more understanding how to be responsible. So talagang kung obserbahan po natin mabuti ang ating pong kapaligiran, ang mga tahanan, ang mga relasyon na meron pong isang tao. So because of being irresponsible, so nagkakaroon po ng kapabayaan, nagkakaroon po ng pagkakawatak-watak, nagkakaroon po ng abnormalidad sa ating kondisyon dito po sa ating mundo. So for example, yung pagiging irresponsable ng isang mamamayan
ay nagiging dahilan ng polusyon o ng tinatawag nating climate change. Ano po? Ang irresponsableng magulang naman ang nasa likod ng mga batang walang galang at rebellious. So, it's because of being irresponsible, that's why marami po tayong nakikitang hindi maganda sa ating kapaligiran. So, kawalan po ng disiplina, kawalan po ng respeto, at kawalan po ng pakialam sa kanyang kapaligiran. Kaya ito po ay isang seryosong bagay na dapat po nating aksyonan bilang isang tao, lalo't kung tayo po na mga tao ay nakakilala po sa ating Panginoon. But how much more, mga kapatid, sa bahagi na tayo po ay isang lingkod ng Diyos. Masasabi po ba natin na tayo po ay isang responsableng lingkod ng Diyos? Masasabi ba natin na for the past years or this year 2023 ay mas naging committed ako, mas naging tapat ako sa aking ministry o sa aking paglilingkod sa Diyos. So, parang may kaunting pagmamataas kung ating pong maridinig. Pero we have to be warned and we have to act sa katotohanan ng meron din pong mga tinawag ang Panginoon na kanyang maging lingkod. Subalit, hindi ho ganun ka-responsible. Hindi ho sila ganun ka-responsive sa panawagan po ng Panginoon. So, kaya yun po yung ating matutunghayan po ngayong pong gabi. Ano po? So, being a Christian, we must be warned and act. How much more if the subject matter is being a responsible servant of God. Kaya, ang ating pong tema ngayong gabi is no excuses for God's call. So, kapag ang Diyos ba ang tumawag, meron ba tayong excuse? O, sa loob ng tahanan, for example, so normally nangyayari po sa isang tahanan na kapag inuutusan tayo, yan, at sabi nga, hindi lang isa ang anak sa loob ng bahay or let's say 2 o 3 anak, ano po. So, may sense of being unfair sa part ng tao na bakit lagi siyang inuutusan? Ay bakit hindi naman yung iba? Bakit hindi naman yung iba yan na may kamay din. Yan na may paa din. Di po ba? So, doon natin makikita yung sense ng pagiging isang responsable na anak. So, maybe, kaya ikaw ang laging inuutusan kasi responsible ka. Okay? Pwede yon. So, maraming rason So, ang nasa utak lang natin ay kasi ikaw ang favorite or may favoritism yung umuutos. Ayaw niyang utusan yung favorite. Di ba? Pero para sa atin mga kapatid, so nangyayari po yan sa loob ng tahanan. So, yung mga usual na chores na ginagawa natin at inuutos ito sa atin is tinuturuan tayo na maging responsable. Yan, sa paligid natin, sa loob ng tahanan. Para sa paglabas natin, so maging responsable din tayo. Kahit sa simpleng kalat lang, dinadampot natin yan at inilalagay sa basurahan. Amen? So yun po yung ating makikita dito. Kaya when it comes naman sa ating pagiging lingkod ng Panginoon, responsibility is a must. Or being responsible is a must. So, kung paano ang Diyos po ay tumawag kay Jeremiah dito po sa ating passage, si Jeremiah din po ay talagang masasabing katulad din po natin na Panginoon, bakit hindi yung ibang tao? Panginoon, bakit hindi naman yung ibang mas magaling magsalita? Panginoon, bakit hindi naman may mas matanda? Kasi ang sabi niya dito sa kanyang sagot, sa sinabi ng Panginoon sa kanya, Behold, I do not know how to speak. Panginoon, hindi po ako magaling magsalita dahil ako'y bata pa. Yan. So, tinignan ni Jeremiah ang kanyang sarili kumpara sa kung paano tingnan siya ng Panginoon. Kaya siya tinawag ng Panginoon. Kaya ito yung usual na nagiging response natin kapag
may tumatawag sa atin para gampanan ng isang mahalagang bagay. Pero ang tinitingnan muna natin agad ay yung sarili natin, yung kapasidad natin. Hindi yung kapasidad nung tumawag sa atin. Di po ba? Kaya ang objective po natin, mga kapatid, is to be responsible to God's call in whatever purpose He has. Okay? Kung bakit ka tinatawag ng Panginoon, kung bakit ka iniligtas ng Panginoon. Remember, hindi ka lang iniligtas ng Panginoon para umupo. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon para magpalamig sa aircon. Hindi ka lang iniligtas ng Panginoon para ma-appreciate mo ang message. Pero pagdating sa practice, ikaw pa rin ang Panginoon at hindi ang Panginoon. Kaya dito po makikita natin ang mahalagang katotohanan, how to be a responsible servant of God without making any excuses. Okay? Wala tayong gagawing excuse. Pag sinabi ng Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Panginoon, hindi ko pa kaya Panginoon, nilalambot pa ako Panginoon, inaantok pa ako Di ba? Parang anak lang sa magulang, pag inigising ng ina, kasi nagpuyat. Di pag ginising ng ina, oras na ng pagpasok, ayun, hindi magising-gising. Di ba? Kaya maraming katwiran. Ako'y inumaga na ng tulog kasi ganito, ganyan, ganyan. Yan. So, ginamit pang, let's say, yung sa school. Pero hindi pala yun ang tunay na dahilan. Di ba? Pero, mga kapatid, pagdating sa Diyos, kung ang Panginoon na ang tumatawag sa atin, ano ang ating gagawin? Ano ang ating magiging response? Magiging katulad ba tayo ni Jeremiah? Dito po sa ating binasa, na kinatwiran niya ang kanyang pagiging bata, ang kanyang kawalan ng galing sa pagsasalita, upang hindi siya maging epektibo at maging lingkod ng Panginoon. So ito po yung ating titingnan ngayon. So kaunting background po sa buhay po ni Jeremiah o kung sino po si Jeremiah. Alam niyo po si Jeremiah, he was only 17 years old nang siya po ay tinawag ng Panginoon. So he was from Anathoth. So makikita po natin yan sa verse 1. The words of Jeremiah the son of Hilkiah, one of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin. So, ibig sabihin, si Jeremias po ay galing sa mga salipik or sa isang bayan na ito ho ay allotted lamang para sa mga saserdote o mga pari. So, yung pong town of Anathoth is only allotted for the priests. Kaya si Jeremiah po ay isa siyang saserdote or pari. At siya po ay naglingkod at naging propeta po, nag-span po yung kanyang prophetic ministry mula po kay King Josiah. So kung kilala po natin si King Josiah, siya po yung huling hari ng Judah na maituturing po na righteous king. So siya po yung last righteous king of Judah. At kung maalala po natin si Josiah, siya po yung pinakabatang naging hari ng Judah. Ilang taon po si Josiah na siya yung naging hari ng Judah? 8 years old. Okay? So at the age of 8, siya po ay naging hari ng Judah. Pagkatapos ni Josiah, so si Jehoiakim. At pagkatapos po ni Jehoiakim ay si Zedekiah. So si Zedekiah ang huli bago po na-captivate or napasakop or nasakop ng Babylonia ang Judah. So that is the final days of Judah. Si Jeremiah po is may tuturing po nating nandoon sa pre-exilic and exilic period. So hindi lang before the exile, but even during the exile. Kasi yung Lamentations, kung matatandaan po natin, it's the beginning or the onset of the captivity. Kaya yun pong si Jeremiah, ang scope ng kanyang prophetic ministry is before and during the exile. So yun po yung background po niya. From being a priest, he was called by God to be a prophet. So mula sa pagiging pari or saserdote,
sa binasa po natin kanina, siya po ay tinawag ng Diyos na maging isang propeta. So mula sa trabaho ng isang saserdote na kung saan siya po yung nagpipresent, so pinipresentan niya yung kasalanan or siya po yung nagiging kinatawan ng mga tao papunta sa Diyos. So siya naman ay tinawag ng Panginoon upang maging kinatawan niya para sa mga tao. Okay? So napaka-special po nung calling na ito ng Panginoon kay Jeremiah kasi before, siya po yung isang saserdote. Ngayon, tinatawag na siya ng Panginoon para maging isang propeta. So, when we say prophet, siya po yung magiging messenger ng Diyos about judgment na mangyayari po sa Judah, as well as meron din pong pangako ang Panginoon. So, hindi lang po judgment ang mensahe ng Diyos para sa Judah because laging nandun pa rin yung grace ng Panginoon na anyayahan po sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero sadly, kung binasa po natin ang buong aklat po ng Jeremiah, ni isang tao po walang naniwala sa kanya. Kaya siya itinawag po na weeping prophet dahil talagang nandoon yung kanyang pagtangis para sa mga taong gusto niyang manampalataya sa Diyos. Gusto niyang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bagamat nakaamba na sa plano ng Panginoon, yung tinatawag po nating captivity sa Babylon or captivity po ng Babylon. So, ngayon, what should a called servant of God consider when he knows God is calling him? So, ano po yung mga bagay na dapat nating tingnan or isipin? Once na ang Panginoon na mismo ang tumatawag sa atin, ang Diyos na mismo ang nag-aanyaya sa atin, anak, paglingkuran mo ako. Anak, meron akong assignment sa iyo. Anak, meron akong ipapagawa sa iyo. Kung dito sa lupa, nakakapagbigay pa tayo ng excuse sa magulang natin, pag sinabi ng tatay natin o ng nanay natin, anak, gawin mo ito, mamaya na. Anak, gawin mo ito, mamaya na po, busy pa ako eh. May tinatapos pa ako. Teka lang, at ako'y meron pang pinapanood, hindi ko pwedeng hindi to i-pause, hindi ko to pwedeng itigil. Diba? So paano pag na ang Panginoon na mismo ang nagsabi, anak, ngayon na. Ano ang magiging tugon natin? Ano dapat nating i-consider kapag Diyos na mismo ang tumatawag sa atin? So, we have 3 points or 3 things. First, let us consider the personality of the one who calls. Kailangan maliwanag sa atin ang katangian ng tumatawag sa atin. Sino ang tumatawag sa atin? Upang hindi tayo mga tuwiran o magkaroon ng excuse sa kanyang tawag sa atin. So first is the personality of the one who calls. So in verses 4 and 5 makikita po natin, now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. So, bilang isang lingkod ng Diyos, ano po ang dapat nating isipin or ilagay sa ating kaisipan patungkol sa tumatawag sa atin upang tayo po ay sumunod o tumugon nang hindi ho nagbibigay ng excuse. First, respond by knowing His omnipotence because He formed us before nung tayo pa ay nasa sinapupunan ng ating mga ina. Nasabi ng Panginoon sa kanya, before I formed you in the womb. Okay? So ipinakikita ng Panginoon kay Jeremiah na siya ho ang pinagmulan ng buhay. Siya ho ang bumuo ng kanyang pagkatao at ng kanyang katawan. Kaya sabi dyan, before I formed you in the womb. So, maalala po natin dito is the work of creation ng Diyos. Ang Diyos bilang ating manlilikha. He created ang lahat ng mga nilikha mula sa wala. Diba? He created man from nothing. So, ang Diyos, mula sa alabok, sabi nga,
Nilikha niya ang tao at hininghan niya at nagkaroon ng buhay. And later on, sabi ng Panginoon, ang Diyos ang bumuo sa atin habang tayo'y nasa sinapupunan pa ng ating mga ina. Kaya sabi dito, respond by knowing His omnipotence. Kailangan alam po natin at batid po natin na batid ng Diyos kung sino po tayo. Dahil siya ang bumuo sa atin. Siya ang nagpasimula sa atin, hindi tayo. Kaya hindi ho pwede na isang lingkod ng Diyos, umaakto siya na mas kilala niya ang sarili niya kumpara sa kung paano siya kilala ng Panginoon. Di ba? Hindi ho pwedeng ganon. Sinasabi mong ikaw ay lingkod ng Panginoon, pero umaakto kang mas kilala mo ang sarili mo. Mas kita mo yung kapasidad mo. Panginoon, hanggang dito lang po ako. May limitasyon. Alam mo yung limitasyon mo at sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, hanggang dito lang po ang kaya ko. Panginoon, hanggang dito lang po yung oras na pwede ako. Panginoon, hanggang dito lang po talaga. Wala na. Ano kayo mararamdaman ng Panginoon sa atin? Di ba? Kaya sabi dito, before I formed you in the womb, I knew you. So not only the omnipotence of God, but even the omniscience of God. He knew us. He knows us. Alam ng Panginoon ang kasuluk-sulukan ng ating iniisip. Alam ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. Alam ng Diyos ang bawat detalye ng ating pagkatao. Di ba? Yan sabi dyan, I knew you. And through this, sino tayo para mga tuwiran? Para sabihin natin, hanggang dito lang ang kaya natin. Dahil alam ng Diyos na kaya natin. Alam ng Diyos sa kanyang kalooban at sa kanyang kapangyarihan, magagawa natin kung ano yung nais niyang ipagawa sa atin. Ano po? Kaya sabi dyan, respond by knowing His omniscience as well as omnipotence. In Psalm 139 verse 13, so ito pong ating makikita, for you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Imagine. Before we became, bago pa tayo maging tayo ay nasa isip na ng Panginoon. Di ba? Nasa plano na ng Panginoon ang bawat detalye ng buhay natin, kailan tayo isisilang, kailan tayo papanaw, kailan tayo magmamature, kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Nasa plano niya yung lahat. Kaya kung titingnan natin, kikilalanin po natin that He knows us and He is able to do all things. At tayo'y tinatawag ng Panginoon upang maging bahagi tayo ng Kanyang kakayanang gawin ang lahat ng bagay. Sino tayo para hindi sumunod? Sino tayo para hindi humakbang ng pasulong para sa Panginoon? Okay? So first, the personality of the one who calls us. Not only the omnipotence and the omniscience of God, but also the consecration, yung pagbubukod o pagpili ng Panginoon sa atin. Yan sabi niya, and before you were born, I consecrated you. Bago ka pa man iluwal, bago ka pa man isilang, ikaw ay akin ng itinalaga or binukod. Kasi when we say consecration also means set apart. Ano po? Ikaw ay talagang ibinukod na para sa Kanya. So ito po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Likewise, ito rin po
ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya sino tayo upang hindi tayo tumugon agad sa tawag ng Panginoon? Di ba? So, He consecrated us before our birth, before our physical birth, before the world began, before creation, actually. Alam na ng Diyos. Di ba? And also, I appointed you a prophet to the nation. So, His designation. Kung kay Jeremiah, ang designation ng Panginoon sa kanya ay bilang propeta, ano sa atin? Ano po ang designation ng Panginoon sa atin? Ikaw lang ba ay iniligtas ka lamang ng Panginoon? Remember, our designation is servant. Tayo po ay lingkod ng Diyos. At bilang lingkod ng Diyos, gampanan po natin ang pagiging lingkod ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi lang tayo basta, ito pala ang papunta sa langit. So tinanggap mo siya. Pero, nasa mundo ka pa rin. Ang buhay mo, walang pinagkaiba wala sa Panginoon. Pero naniniwala ka, naligtas ka. Naniniwala ka na ikaw ay sa Panginoon. Di ba? Pero ito po ay isang may tuturing nating deception sa atin. We're deceiving ourselves kapag ganito ang paniniwala natin. Ay ako na may tumanggap na sa Panginoon, napakinggan ko na yan. What about your lifestyle? What about your practice or practices? Yan ba ay kinakikitaan ng pagiging servant ng Panginoon o ng pagiging servant ng mundo? You're being a slave or servant of this world, not God. Di ba? So sabi po dyan, respond by knowing our designation from God. We are called to be servants. We are called to be heralds. Tayo po'y tinawag upang maging lingkod at paglingkuran natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalita ng mabuting balita o pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. So the one who calls is the one who formed us, the one who knows us, and sets us apart for His intended purpose. That's why, first, consider the personality of the one who calls. Kapag hindi mo gasinong kilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, delikado ho tayo. Kailangan nandoon yung ating intimate, close relationship natin sa Diyos. At dyan masusukat kung gaano natin isinusuko ang ating sarili sa Panginoon, sa paglilingkod. Yan po ang mahalaga sa atin. Na kapag ang Diyos na ang tumawag sa atin, at pag tayo nagbigay ng katuwiran sa Panginoon, Panginoon, tapusin ko lang po ito. Panginoon, may aayusin lang po ako. Ano sabi ng Panginoon doon sa tao nagpaalam sa kanya na ilibing muna niya ang kanyang patay? Hayaan mo mga patay ang maglibing sa kanilang patay. Diba? Uunahin mo ang ibang bagay kumpara sa kanya. Tapos sasabihin mo, siya ang first love mo. Sasabihin mo siya ang una mong pag-ibig. Pero ang panahon mo, hindi naman sa kanya lahat. O hindi naman majority ng oras mo sa kanya. Diba? So, consider the personality of God. The one who calls us, tumatawag siya sa atin. At sino siya na tumatawag sa atin. So, isa itong criteria, kung paano dapat tayong sumunod at maglingkod sa Kanya. Next is the promise. Consider the promise of the one who calls. Imagine, ang gagawin mo lang, pakinggan mo, sumunod ka, may pangako siya. Ano sabi niya sa verse 6? Ni Jeremiah first, in verse 6. Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you shall go, and whatever I command you shall speak.
Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. So not only the personality of God, but also the promise. If you obey Him, there's a promise. If you follow Him, there's a promise. Amen? Ang pangako ng Diyos, alalahanin po natin. Kung hindi natin alam ano bang pangako ng Diyos, ay talagang hindi ho tayo susunod sa Kanya. Pero dahil kilala natin ang Diyos, alam natin kilala tayo ng Panginoon, at nangako siya na kapag gagawin natin kung anong nais niya, meron siyang pangako sa atin. Sino tayo para mga tuwirang, wag muna ngayon, Panginoon? Tapos sasabihin mo, ikaw ay lingkod ng Panginoon. Okay? So the Lord is calling with the promise. Bagamat ang sabi ni Jeremiah sa kanyang sarili, I do not know. I do not know. But ang sabi ng Panginoon sa kanya, I know you. Kilala kita, kaya kita tinatawag. Kilala kita mula ulo hanggang talampakan, kahit 17 anyos ka lamang. Even though you're only 17, I know you. Yan, sabi ng Panginoon, do not say, I am only a youth. Do not say. Yan, maganda rin po ito sa young people natin. Ano ho? Huwag mong ikatwirang, ako'y 14 pa lang. O 15, 16. Do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you shall go. Kahit mura pa lang yung edad, kahit nasa murang edad ka pa lamang, okay? Kahit nasa murang edad ka pa lamang, kung ito ang panahon ng Diyos para sa iyo, isa lang ang ibig sabihin. Sumunod ka. At kung susunod ka, ano sabi ng Panginoon? For I am with you to deliver you. Kakasamahin kita, basta't sumunod ka lamang. Remember the Great Commission, Matthew 28. Ano pong promise ng Panginoon? Verse 19 or verse 20. And lo, I am with you always. So the promise is the same. Ano po? Para sa atin. Tayo pong commissioned ng Panginoon na ibahagi ang kanyang mabuting balita, making disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them what I have commanded you, and lo, I am with you always. Kasama natin ang Panginoon. Gano'n man kahirap maglingkod sa Diyos sa panahong ito, nandito pa rin ang pangako niya. Kasama natin siya. Amen? Amen. Hindi lang basta sa pag-uupo lang natin, i-claim natin, kasama natin ang Panginoon. Kahit tayo ay nagpapagal dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, kahit pagaw na ang ating boses, sa pagwiwika ng mabuting balita, ito po ang pangako ng Panginoon, He is with me. Kasama ko siya. Kahit walang naniniwala. Wala namang problema sa iyong, sa iyong explanation, pero bakit walang naniniwala? But here, the promise is, God is with me. Kasama ko ang Panginoon. There's no such failure sa gawain ng Panginoon. Walang gawain ng Diyos na hindi tagumpay. Ang lahat ng gawain ng Diyos ay tagumpay dahil ito ay sa Diyos. Yan po ang pakatandaan po natin. Kaya huwag nating pangunahan ng Panginoon na kapag tumawag siya, Panginoon, hindi naman ako magaling dito Ako naman po hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Panginoon, hindi naman po ako magaling sa gospel kasi babago pa lamang. Pero bakit? Ang sabi ng Panginoon dito ay, I will be with you. I will be with you. Huwag kang matakot. Huwag kang ma-intimidate sa mga taong babahaginan mo dahil ako ang kasama mo. Huwag mong isipin yung educational background mo pag ikaw ay nagsishare ng gospel. Ako ang kasama mo. Huwag mong isipin yung personality mo, yung weaknesses mo. Kasama mo ako.
Ito ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Huwag mong isiping bata ka. Huwag mong isiping mahina na ang katawan mo. Kasama mo ako. Yan po ang sabi ng Panginoon. So first, respond according to God's perspective, not yours. Tumugon ka, maglingkod ka ayon sa perspektibo ng Diyos, hindi sa iyong perspective. Kasi marami kang gustong mangyari. Marami kang gustong maniwala. Of course, ito din po ang gusto ng Panginoon. Pero kapag dumating na yung time, so napufrustrate tayo, bakit ganun? Ang tagal na pero wala. Jeremiah, walang naniwala sa kanya. 40 years. Si Jeremiah po ay 40 years po sa prophetic ministry. Walang naniwala kahit isa. Pero nandun pa rin ang kanyang katapatan sa Panginoon. So, respond according to God's perspective. Ano sabi ng Panginoon? I know you. Huwag nating tingnan muna natin ang sarili natin. Kasi sasabihin natin, Panginoon, hindi ko po kaya. Panginoon, hindi ko po alam. Kaya sabi ng Panginoon, kilala kita. I know you. Also, respond according to God's command. Verse 7. Do not say, I am only a youth, for to all to whom I send you, you shall go. Ano po sabi ng Diyos? Basta, kung sa mga taong sasabihin ko sa iyo, puntahan mo, pumunta ka. And whatever I command you shall speak. At sa lahat ng aking ipag-uutos, gawin mo. Sabihin mo kung ano yung dapat mong sabihin. Ito lang po ang nais ng Panginoon, sumunod lamang. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sumunod lang po tayo. Ang Diyos na po ang bahala. Ang Diyos na po ang, sabi nga, rest assured, ang Panginoon po ang kasama po natin. Okay? So, not only respond according to the perspective of God and the command of God, but also respond according to the fear of God. Because in verse 8, do not be afraid of them. Only fear God. Hindi mo pwedeng isang lingkod ng Diyos, dalawa ang kanyang kinatatakutan, Diyos at tao. Isa lang ang dapat nating katakutan, ito yung Diyos. Pero kung sa tao ka natatakot, isa lang pong ibig sabihin. Hindi natin tunay na nakikilalang lubos ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya, respond according to the fear of God. Mahirap pong maglingkod sa Panginoon na kapag ang isang bagay na ginagawa natin, kahit alam nating mali, ay ginagawa natin. Knowing that God sees everything. And He knows us. Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya, do not be afraid of them. Huwag kang matakot sa mga taong ito. Fear God. Sa pagkatakot na ito, ang kalakip ay ang kanyang presensya. Ang kanyang pangakong kakasamahin tayo. Okay? So, meron pong prohibitions na makikita po tayo dito po sa verse 7 and verse 8. Do not say, I am only a youth, and do not be afraid. Huwag tayong matakot at huwag tayong magsabing, ako'y bata pa, hindi ko pa kaya, hindi po ako magaling. Yan po ang sabi ng Panginoon. Huwag nating sabihin, forbid ourselves to make any excuses for God's calling. Pagbawalan natin ang sarili natin na mga tuwiran sa tawag ng Panginoon. Amen? Amen. Alalahanin po natin ang kanyang pangako. Alalahanin po natin kung sino po siya. And verse 9 hanggang verse 10, makikita po natin, Then the Lord put out His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. So ito po yung commission. Ano po? Kino-commission na po ng Panginoon si Jeremiah upang maging messenger, upang maging propeta ng Judah. At hindi lang po ng Judah. Kasi sabi po dito,
See, I have set you this day over nations and kingdoms. So, hindi lang po siya naka-assign para sa Judah. Siya ay naka-assign din para sa mga iba't ibang lugar na mayroon pong proclamation ang Panginoon dito. Kaya sabi niya, see, I have set you this day over nations and over kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Number 3, consider the plan of the one who calls. Not only the personality, not only the promise, but the plan. Ang plano ng tumatawag sa atin. Ano ba ang plano ng Diyos? Bakit niya tayo tinatawag? So, ang plano ng Panginoon kay Jeremiah, is to be a prophet. Bigyan po ng babala ang Judah sa huling panahon bago po pumasok ang captivity ng Babylon. Ano po? Sa atin, ang plano po ng Diyos is to spread the good news and to be a light and salt of the earth. Hindi lang tayo maging mensahero ng gospel o ng mabuting balita, tayo'y magsilbing liwanag at asin ng sanlibutan. Kaya ngayon, dala-dala ba natin ang liwanag ng mabuting balita bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Diyos? Patuloy pa ba na natin pinagniningas ang liwanag na ito sa buhay natin? O baka yan ay katulad na lang ng katol na malapit nang maubos, o kandila na malapit nang mamatay. Sana, sa paglilingkod natin sa Diyos, patuloy na nagniningas ang kaliwanagan niya, ang kaliwanagan ng kaligtasan. Amen? Amen. Plano ho. Alalahanin po natin anong plano ng Panginoon sa iglesia. Ano ang plano ng Panginoon sa ating church? Kaya meron po tayong mission, evangelizing the lost, edifying one another. Ano po? So God called Jeremiah, who set this day according to His plan for Israel and Judah. And ang ministry po ni Jeremiah ay nahahati po sa tatlo. Doon po sa verse 10 na sabi dito, to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So first, we have preaching against sin. And then declare God's judgment and preach hope and renewal. So, ibig sabihin, makikita po natin that nandun pa rin yung provision ng Panginoon sa Judah na sila po ay magkaroon ng kaligtasan na mas fair, ang kanilang buhay. But the problem, ano po ang naging reaction po nila kay Jeremiah? Ano po ang naging response po nila kay Jeremiah? They were in disbelief. Dahil ang nakita nila kay Jeremiah, sino ka? You're just only at your early age. Diba? Bata ka pa. Samantalang dito makikita natin na hindi ho talaga sa tao nakasalalay kung paano siya makakilala sa Panginoon. It's by the power of God. Ito'y kapangyarihan ng ating Panginoon. So in our part, we are called by God to be His mouthpieces to make known His message of salvation. So parang tayo din ho si Jeremiah. God had put His words in our mouth. Iniligay ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga bibig, sa ating mga labi upang iwika, upang sambitin, upang ipahayag ang katotohanan ng kaligtasan. This is our assignment from the Lord.
mga kapatid. Kaya magandang umpisa ho sa taong 2024. Panginoon, susunod ako sa iyo. Whatever it takes, whatever cost, sabi nga, it may be. Ano po sabi? Sumusunod ako sa iyo. Kaya mga kapatid, tayo ba'y susunod sa Panginoon? Bakit ang hina? Susunod po tayo sa Panginoon? Amen. Biyaya po ng Diyos sa pagsunod natin. Kasama po natin siya. Basta't alalahanin lang natin ang Diyos na tumatawag sa atin kung ano ang plano niya sa pagtawag niya sa atin at ang pangako niya sa ating pagsunod. That's why no excuses for God's call. Huwag tayong mga tuwiran sa pagtawag ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa iyong panawagan. Patuloy kaming maging participant, servant ng inyong pong ministeryo. Salamat din sa passage in the book of Jeremiah na nagpapaalala sa amin patungkol sa aming kakulangan, kahinaan, na hindi po ito muna ang dapat naming tingnan, kundi ikaw o Diyos na tumatawag sa amin. Na ikaw ang Diyos na nakakilala sa aming lubos at makapangyarihan sa lahat, nagliligtas at nagpipreserve sa mga lingkod po ninyo. Kaya Ama, tulungan niyo po kami na bago matapos ang taong ito, patuloy po naming i-evaluate ang aming mga sarili at italaga po namin ang aming pong mga sarili sa panibagong taon na iyong pong ipagkakaloob. Mas maging mabunga, mas maging productive, mas maging tapat ang mga lingkod po ninyo na inyo pong tinawag. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.